Ilang residente sa Batangas nangangamba sa sulfur dioxide emission ng Bulkang Taal. Mahigit 9,000 tonelada ng sulfur dioxide inilabas ng bulkan kahapon. Narito ang report ni Denise Abante. Hirap sa paghinga ang 34 anyos na si Mary Ann, residente ng Barangay Tabangao, Aplaya, Batangas City dahil sa kanyang sakit na asma. Bagamat malayo ang tinitirhan sa Bulkang Taal, nangangamba pa rin daw siya dahil sa nabalita ang muling pagbuga ng sulfur dioxide ng Bulkang Taal kahapon at noong mga nakaraang araw. Nagpe-face mask pero minsan hindi ho kasi nakakagamit. Hindi man ho po pwedeng laging nasa loob lang ho ng bahay. Nakakalabas pa rin po. Pero nararamdaman nga ho, umiinom ho ng tubig. Tapos aantay na lang gumaling. Inom na lang ng gamot. Sa tala ng FIVOX kahapon, umabot sa 9,762 na tonelada ng sulfur dioxide ang inilabas ng Bulkang Taal. Ito na raw ang pinakamataas na sulfur dioxide emission ng bulkan na naitala ngayong taon. Fortunately, wala pong bug na i-report or na-observe kasi po malakas yung hangin kahapon. If we will have the same amount of sulfur dioxide na naitala natin kahapon, today and tomorrow, baka po magkaroon ng smog. Yung sulfur dioxide ng Taal, nagpa-fluctuate po yan, minsan mataas, minsan mababa. Bagamat walang naitalang volcanic smog o VOG sa Kalakhang, Batangas, pinapayuhan pa rin ng Health Authority ang publiko na magsuot ng face mask kapag lalabas ng kanilang bahay. Sakali din umano na makalanghap ng VOG ay kaagad na uminom ng tubig upang hindi raw makaramdam ng pagsakit ng lalamunan. Pag nakalanghap kayo, pwedeng sumakit yung dibdib, mahirapang huminga, lalo na yung mga may allergies or may asthma. Pwedeng parang nakaka-irritate yung sa mga mata, parang nasisilam. Una, kailangan pupunta sila sa isang place na medyo open area, maraming hangin. Or kahit siguro sa loob ng bahay nila at magsarado na muna sila ng mga bintana nila. Pero kapag nagdire-diretso na parang nahirapan silang huminga or umaatake yung asthma nila, dapat nagpupunta na po sila sa either sa health center o kaya sa hospital. Samantala, tiniyak naman ng FIVOX na walang kinalaman ang aktibidad ng Bulkang Taal sa naging lindol kaninang umaga. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.